the love for a friend in the persons of Jonathan and David. Pwede po ba magsitayo po tayong lahat? At kung tayo po ay may mga Biblia, let us open our Bible sa book of Samuel, 1 Samuel, chapter 18, verses 1 to the following. 1 Samuel po, chapter 18, verses 1 to the following. Sabi po dito, nakita ni Jonathan si David matapos itong makipag-usap sa kanyang ama. At ito'y napamahal sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang panahon. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at pamikis. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan. Siya ay padala ni Saul, kaya't siya ay ginawa nitong puno ng kawal. Ang pagkatas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga pinuno ng palasyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Nalangin po tayo. Diyos sa makapangyarihan, samahan mo po kami ngayong oras po na ito. Maghayag po kayo sa puso ng bawat sasamit, maunawaan ng aming mga isipan ang kahalagahan, Panginoon, na mayroon kaming kaibigan kay Kristo at ikaw aming Panginoong Jesus ang aming kaibigan. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu na ipinangako mo sa amin, Panginoon, ay patuloy kami na makapamumuhay ng matibay, matatag at naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. So Lord, thank you very much sa umaga pong ito. We praise you, we honor you in Jesus' name. Amen. Pwede po tayo magsipo. So we can see how strong relationship can be if both person will lay down their lives for their brothers, no? Pag makikita po natin, kapag ang magkaibigan handa na ialay ang kanyang buhay, makikita para sa kanyang kaibigan din, makikita po natin yung strength po nung bonding na yon or yung pagkakaibigan po nila. Okay? Alam niyo po, sa church, di ba ang tawag natin sa isa't isa kapatid? Tama po ba? Di ba? Merong kapatid, merong tinatawag na brother, minsan parang parang sa NPA lang, di ba? Ka-Freddy, ka-Roger, di ba? Short for ano po yon? For kapatid. But again, ang tinutukoy po lagi dito yung pagkakapatiran. Kaya lang, ang problema sa church, di tayo magkakaibigan. That's nyo? Hello? Tingnan nyo. Meron magkakaibigan sa church, kapag yan, halimbawa, in-invite sa church, tapos close friends po sila. Ang isa dyan, matisod, lahat yan damay. Hindi na po yan sila attend. Nagets nyo? Because of the strong bond na meron po sila. Pero mga kapatid, kung tayo yung church at meron tayong strong bond, nung merong tumanggap sa Panginoon, tinuring natin silang kapatid at tinuring din po natin sila na kaibigan. At alam niyo po ba ang kaibigan nagmamalasakit? Amen? Kapag naramdaman nilang pagmamalasakit natin sa isa't isa, alam niyo po ba? Instead, halimbawa, may nakatisuran niya na tao at nagtampo yan. Pag yan umalis, hindi ibig sabihin sasama rin yung iba, kundi kukumbinsihin siya ng mga kapatiran kay Kristo dahil kaibigan siya para na sa ganun makabalik siyang muli. Amen po ba? Kasi nga po, dinidevelop natin yung tinatawag po nating friendship. At sa Bible, makikita po natin how these two people, okay, in the person of Jonathan and David, no? Makikita po natin pag binasa natin yung Bible, how these friendships, no, lead David to become king of Israel. At alam niyo po ba, kung hindi naging king si David ng Israel, makikita natin, wala din po tayong pananambahan ngayong umaga po na ito. See? That's how important friendship is. Okay? So si Jonathan, hindi po siya nag-hesitate, no? Anak ni King Saul, hindi siya nag-hesitate na ibigay yung kanyang buhay kay David. Doon po sa binasa po natin, makikita po natin yung tinatawag nating pagmamahal
ang pagmamahal nito ay pagmamahal sa kanyang sarili. At alam niyo po ba ang aking dalangin na sana po, ay pastor, sana baka hindi mangyari, no? Actually, I believe if tayo na mga miyembro dito sa church po talaga, magturingan bilang magkakaibigan, magiging blessing po tayo sa isa't isa. Diba? Amen po ba? Nakita niyo pag i-observe niyo po. Pagka mga magkakaibigan nagbibiroan kayo, di ba kahit nagtatadyakan na kayo, naguhulugan kayo sa pool, pag-ahon mo, friends pa rin kayo. Tama? Tapos sasabihin natin, ayoko nung ganyang kaibigan. Pero hindi eh. Tay na tay ka na eh. Taling-tali ka na dun sa ano eh. Di ba? Taling-tali ka na dun sa tropa mo na yon. So kahit itulak ka, tadyakan ka, papuntang pool, kahit halos malunod ka na, pag-ahon mo, tara friends. Eto sa church ha, kakamay ka. Hi. Tas, kasi meron siyang tinitingnan ng iba, hindi ka naman napansin. Alam mo, sasabihin mo, ayoko na dyan sa church na yan. Di friendly ang mga tao. Bakit kaya hindi natin gawin? Kung yung tao hindi siya friendly, bakit hindi tayo maging friendly para sa ibang tao naman? Amen? So si David, tsaka baka sabihin niya si Goliath, naging friends. Hindi. Si David, tsaka si Jonathan, naging malalim po na magkaibigan itong dalawang ito. To the point na napagbintangan na nga po sila na mga magjowa. Pero totoo, hindi sila magjowa. Sobra lang talaga na napamahal sila sa isa't isa. Kaya lahat ng meron si Jonathan, hindi siya papayag na si David ay wala din po noon. At kung si David naman ay nasa tinatawag nating panganib, hindi papayag si Jonathan na mapahamak yung kanyang kaibigan na si David. So, fast forward, naging tagumpay si David. Dahil din naman, alam natin, dahil po ito sa Panginoon, pero makikita po natin, naging matagumpay siya kasi meron siyang kaibigan. Nafi-figure out nyo po ba, mga kapatid, kung tayo dito sa church na ito, hindi lang tayo magkakapatid spiritually, kundi magkakaibigan din po tayo. Halimbawa, nakita tayo sa palengke. Nun mo lang nakita sa church. Nahihiya ka kasi hindi mo alam ang pangalan, pero nakita na kayo sa church. Maganda pag nakita mo sa palengke, halimbawa, "Oy, friend! Ano nga bang pangalan mo?" Sa mula ngayon, friends na tayo Okay? Di ba ganun eh, nahihiya tayo kasi hindi natin kilala yung isa't isa. Pero once nag-start talaga, magkakaroon ng tinatawag na initiative. Sabihin mo nga initiative. So kung meron tayong initiative, then we will see na mas lalalim po talaga yung pagkakaibigan po natin sa church. Ito yung tanong ko sa inyo. No? Tinawag ng Panginoon ang mga tao para maging kanyang iglesia dito sa ibabaw ng lupa. Anong klaseng iglesia ang hiharap natin sa Panginoon? This is not just the responsibility of your pastor, but this is also a responsibility of the individual. Lahat po tayo may responsibilidad po para po dito. Kaya, mga kapatid, ang title po ng message po natin ngayon ay Count on Me. Alam mo yung count on me? Pwede mo akong asahan. Pwede mo akong mapagkatiwalaan. And it applies sa Panginoon and it applies sa mga Kristiyano. Si Lord, you can count on Him. Pero ito ang tanong ko sa inyo, can I count on you ba? Can you count on me ba? O nagbibilangan lang tayo? Alam niyo yung mga nagbibilangan, mga kapatid? Pag sinabi pong count on me, hindi mo binibilang. Kundi, ano sabi? Pwede mo akong pagkatiwalaan. Pwede kang makaasa sa akin. Meron tinatawag na awit. Ano ba yung awit? Yung song na inaawit ni Michael Jackson ba yun? Lean on me. Si Michael Jackson ba kumanta nun? When you're not strong. Michael Bolton ba? So at least Michael, no? Tapos yung isa, just call my name. Yan, si Michael Jordan. Hindi, si Michael Jackson na po yan. Tapos, meron tinatawag na, that's what friends are for. Ano yung kantang yon? Keep shining, keep
Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for, di ba? In good times and I'll be on the side for that. Di ba? Amen? Sana ganun tayo. Nagliliwanag tayo para sa ating mga kaibigan. Hindi lang sa labas, kundi dito sa church. At kung totoo kang kaibigan, at totoo kang kaibigan ng mga tropa mo na wala pa kay Kristo, you will bring them to Jesus. Kung talagang nagliliwanag ka, dapat makita sa iyo ang liwanag nakikita sa iyo ang liwanag ng ating Panginoon. Hindi lang yung, tara friends, attend tayo sa church. Ang problema, ang sayaw, cha-cha-cha, ang moves mo, tango. Gets siya mga kapatid? Amen? So, count on me is about being a good friend, being a loyal friend to our brethren dito sa ating Panginoon. Sabi po dun sa verse 1 ng chapter 18. Makibasa nyo nga po. Matapos, teka lang po mga kapatid. Kaya tayo hindi magkasundo-sundo eh. Isa na nga lang binabasa natin. Okay, 1, 2, 3. Matapos, so, a person na pwede mong pagkatiwalaan, number 1 is a person who loves you as he loves himself. Anong commandment ng Panginoon? Second commandment ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong... Ito po yun. Okay? Sabi, makilagay nga po sa verse 1, napalapit si David kay Jonathan. Okay? Napamahal sila sa isa't isa. So, ano tong a person who loves you as he loves himself? He is compassionate. Bakit compassionate? Kasi si Jonathan nakatira siya sa kondo. Mga kapatid, nakatira saan? Sa Mga kapatid, samahan niyo naman ako. Nakatira siya sa palasyo. Si David ay nakatira sa squatter daw. Actually, hindi naman mayaman sila David at si David ay isang shepherd. Isa po siyang pastol ng mga tupa ng kanyang tatay. So magkalayo o sobrang magkaiba ng buhay nilang dalawa. Isa mayaman, isang mahirap. Pero si David, nakita ni Jonathan how David fought Goliath. Manghang-mangha si Jonathan kasi nung time nila na nag-aamon si Goliath ng laban, wala man lang lumaban kahit tatay niya. Pero nakita niya at his young age, probably mga 18 years old ata lang ha. Si Jonathan noon and David is something like 30 years old. Nung nakita niya si David, sorry ma'am, pwede po ako magkamali sa edad. Pero nakita niya si David kung paano niya ipinanalo yung laban. Eto nga, nag-usap sila at nakita ni Jonathan. So, kinausap niya. Alam niyo mga kapatid, mapapalapit talaga sa iyo yung tao kapag may nakikita sa iyo. Yung mga katabi mo, nakikita naman kita, ba't di tayo close? Close ba kayo nung katabi mo? Manghang-mangha si Jonathan eh. Manghang-mangha. But Jonathan is very compassionate. Maaari sinabi ni Saul, David, dito ka natitira. Gagawin kitang army. Gagawin kitang leader din ng army. Imagine niyo lahat natakot kay Goliath, 9 feet yung taas. Pero ang humarap sa kanila, isang maliit na mama. Okay? But Jonathan, nakatingin kay David. At anong ginawa? David, dito ka natitira sa palasyo. Gets niya?
David, dito ka natitira sa palasyo. A person who loves you as he loves himself is compassionate. Sabihin nyo nga compassionate. Kung gusto niya, kung anong meron siya, meron ka din. Hello? Yung yaman ni Jonathan, gusto niya meron din si David noon. Kaya niya gustong patirahin si David sa palasyo, nang sa ganon, meron din siya noon. Kahit siya ay isang mandirigma, kahit siya ay isang soldier, gusto niya kung anong nararanasan ng prince, yun din ang mararanasan ni David. Mga kapatid, ito yung kailangan natin sa church. Hindi tinginan na lang at sasabihin, nakakaawa naman itong taong ito. Pag may nanghihingi, ay, kawawa naman sis. Kawawa ka naman bro. Ito, mababasa ko lagi sa Facebook. Kaya mo yan, friend. Humihingi na ka na tulong, hindi kaya, tapos sasabihin mo, kaya pa. Gets niya? Asan yung compassion? Meron, naawa, oo, nakakaawa ka, pero yung abot sounds, ayan. Nasa isang mic. Hello. Okay, sige, tutuloy ko na po. Maki-prepare na lang po. Okay, so compassionate. You must be compassionate. Dapat ganito po, nung unang panahon, sorry po, gusto ko lang po talagang makita niyo po. Nung unang panahon, sa aklat ng mga gawa, mapapansin niyo po doon, kung anong meron yung isa, meron din yung iba. Nagets niyo? Kung kumakain yung isa ng masarap, kakain din dapat yung isa ng masarap. This is how, ganito nila itinuturing yung bawat isa. At kung anong meron sila, pinapalagay nila na kapag meron din, meron din dapat yung mga kapatid nila na ganon. Pastor, ang hirap naman ng pinapagawa. Oo, mahirap ito kapag madamot ka. Kapag wala kang compassion. Nakita mo si Jesus Christ, anong meron lang dapat tayo dito sa lupa? Hinihintay na lang natin na mamatay tayo at pagkatapos dalhin tayo sa impyerno. Pero anong ginawa ng Panginoong Yesus sa atin? Bumaba siya sa lupa at inialay ang kanyang buhay para na sa ganun sa kanyang kamatayan magkaroon tayo ng buhay. Hindi pumapayag ang Panginoong Yesus at ako lang ang mabubuhay dito at kasama ko ang mga anghel. Hindi. Pati ang mga nilikha sa pamamagitan ko, nilikha ko, kailangan sila din maiahon mula sa impyerno tungo sa langit na bayan. Ang tawag doon, compassionate. Dapat tayo maging katulad din po ni Jonathan. Maging katulad tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi yung, basta ako, nasa top ako, bahala na kayo dyan sa baba. Pinaghirapan ko to, bahala na kayo dyan sa baba. Kasalanan nyo kung bakit kayo nandyan. No, hindi dapat ganon. Another thing, a person who loves you as he loves himself is, he avoids doing wrong things but is happy doing the right things with him or to him. Ganto. Ang tunay na kaibigan na nagmamahal sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa ito, hindi ako gagawa ng masama laban sa'yo. Hello? Gets niya? Hindi ako gagawa ng masama laban sa'yo. Si Jesus Christ, nung bumaba dito sa lupa, anong ginawa niya? Nagpagaling, nagpakain, ano pa? Nagpalakad, okay? Nagbigay ng paningin, nagpalayas ng demonyo. Okay? Ang gusto niya, maiayos ang buhay ng mga tao na mailalapit ng Ama sa Kanya. Ganon kung anong pagmamahal ni Jesus sa Kanyang sarili, gusto niya yung mga tao makalaya din mula sa kanilang pagkakasala. Alam niyo, dapat tayo bilang mga magkakapatid kay Kristo, huwag tayong mag-iisip o huwag tayong gagawa ng mga hakbang laban sa mga kapatid natin kay Kristo. Kung nakikita natin na sila ay nadadown, huwag tayong gagawa ng mga hakbang para mas lalo natin silang i-down. O kung nakikita natin sila umaangat sa buhay, huwag tayong maiinggit sa kanila, but rather let us join with them in their celebration. Let us avoid doing wrong things sa kanila. Huwag kang maiinggit kung may mga achievements man yung mga tao. What we need to do is to become a good friend or a good confidant sa ating mga kapatid. Okay? He is happy doing the right things to him. At pangatlo, he is willing and not afraid to tell you directly of your wrongs.
sins and weaknesses but is happy seeing you grow. So ganito, ang tunay na kaibigan, sasabihin niya pag mali ka. Tingin po kayo sa akin, mali kayo. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, mali ka. Titingnan mo yung nasa likod mo, sabihin mo, mali ka. Yung magkatapat na row ba ang tawag dito? Sabihin nyo, mali ka. Kasi lahat tayo nakakagawa ng mali. Ang problema, natatakot tayo na magsabi, listen, natatakot tayo na magsabi na mali siya, na mali ako. Amen. Ang asawa ko hindi natatakot sa kanya, nasabihan ako na mali ako kahit pastor na ako. Andiyan ba yung asawa ko? Asawa ko. Ayun. Mas may edad ako sa asawa ko. Mas matanda ako. Ng ilang taon? 8 years? Pero pag may mali akong ginagawa, sinasabi niya sa akin na mali ako. Hindi siya natatakot sa akin. Actually, ako ang takot sa kanya. Joke lang. Hindi po. Ibig sabihin, kung tunay kayong nagmamahal sa isa't isa, sasabihin mo sa kanya kung mali yung kanyang ginagawa. Sasabihin mo sa kanya kung siya ay nagkakasala at sasabihin mo kung ano ang kahinaan mo. Pero kung itatago mo lang ito at hahayaan mo lang iba makapansin, hindi mo alam, machismis pa yan. Mga kapatid, sana wag din sasama ang loob natin pag sinasabihan tayo ng totoo tungkol sa atin ng mga kapatid natin kay Kristo. Siguro yung iba pag hinalaan mo, pero pag kapatid kay Kristo, lalo na mga cell leaders nyo, yung pastor ninyo, wag kayong magagalit. Sinasabi lang nila yung totoo. Gusto nila mapanuto, mapaayos sa mga buhay ninyo. Ayaw nila na mapahama kayo. Huwag sasama yung loob natin, si pastor, winanunuan ako, sinabi sa akin, mali daw ako. Sumat lang naman ako eh. Mga 10 shots. Konyak pa, konyak. Di ba? Pag mali, sasabihin natin. Amen? At ganito, ayaw mo na mapapahamak yung kapatid mo. Sabi ni Jesus, love others as you love yourself. Amen? Kung ayaw mong nagkakasala ka, dapat ganun ka rin sa kapatid mo kay Kristo. Ayaw mo rin siya na magkasala. Pastor, makasalanan na tayo. Yes. Naging makasalanan tayo. Pero nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, pinapaging banal na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, the time we ask the Lord for forgiveness, patatawarin na talaga tayo ng Panginoon. Di magkasala na lang ako na magkasala. Mali. Okay? Hindi mo talaga tinanggap si Lord pag nagpapatuloy ka sa kasalanan. It's just that the benefit of accepting the Lord is the only thing you want. Maraming mga tao ganun, Lord, Lord, kaligtasan lang pero hindi yung pagiging Panginoon mo, ha? Maraming tao ganun. Maraming Kristiyano nagsasabing Kristiyano sila, pero ang gusto lang nila yung benefit na pumunta ng langit, pero hindi yung benefit na maging lingkod ng Diyos. Pero ang totoong kaibigan na pwede mong maasahan, ilalapit ka niyan sa Panginoon. Ilalayo ka niyan sa pagkakasala, ilalapit ka niyan sa Diyos. Amen? Kaya po, may mga discipline po tayo na ginagawa. Di ba, Brother Clark? Amen? Sino pa ba? Di ba, Mayo? Sus Mayo. Siyempre, hindi ko sasabihin kung bakit. Why? Because we love you. Amen? Amen. Tough love po ang tawag po doon. And number 2, you can count on a person who can promise his loyalty. Sabihin nyo nga, loyalty. Sabi sa 3 and 4, sabay-sabay pong bumasa. 1, 2, 3. Wow. Hindi lang siya by words, pero by works. Tingnan ninyo mga kapatid. Ang sabi doon sa unang verse, sa verse 3, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. At anong proof na magiging magkaibigan sila habang buhay? Ano yung proof? Ibinigay niya yung kanyang balabal, ibinigay niya yung kanyang, verse 4,
Okay? Pandigma, kagamitan pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sintron. A person who can promise his loyalty. Sa barangay, sa munisipyo, meron tayong tinatawag na constituent. Tama? Alam niyo yung constituent? Alam niyo yung constituent? Yung mga subordinates mo. Utusan ka, tatakbo ka, o kaya ganito, pag gagawin ganito, tatype ka, etc. Ang tawag doon, constituent. Tapos, pagkaiba na yung kapag kaiba na yung mayor o kaya iba na yung kapitan, pwede siyang magstay sa'yo, pero pag sinabi kasing constituent, wala yung loyalty mo. Kahit kanino pwede ka. Basta kasama ka lang nagsaserve, okay na yon. Pero pag sinabing confidant, sabihin nyo nga confidant, ito yung loyalty. Okay? Ito yung loyalty. Halimbawa, sample lang sa politics po ito ha. Constituents ka, kasi nga kahit sino, okay. Pero pag sinabing confidant, kapag ka hindi na siya yung mayor, hindi ka na rin magsaserve doon sa ginagawa mo. Bakit? Kasi nga po ang loyalty mo na kay mayor o kaya na kay kapitan. Ibig sabihin, despite of bato ng mga tao sa kanya, despite of mawalan ka ng trabaho. Kasi di ba ganun sa politics dito sa Mariveles? Tama po ba? Yung politics dito sa Mariveles, pag ikaw halimbawa kay ganitong mayor ka naka-bracket o nakakampi, kapag iba na yung mayor, tatanggalin ka na nila ng kusa. Tama? Pag ikaw constituent, wala kang pinapanigan, so ibig sabihin, dahil nandun ka sa posisyon, kahit sino man yung maging mayor, kahit sino man, okay lang, nandun ka pa rin. But if you have the loyalty, hindi na siya yung mayor, therefore, sasama na ako sa kanya na mawala dito. I let the other people naman mag-serve. Ang tawag po doon, confident. At ang pagiging confident naman po, bilang mga Kristiyano, ganito. Dapat we are confidentes dito sa church. Yung loyalty natin nasa ating mga kapatid. Hindi natin kinukonsinti ang mali, pero ang ibig lang sabihin, we are loyal to that person. Pag sinabi kasing a person who can promise his loyalty, ang tawag po dyan, a person of the word. Okay? Yung tao na may salita, marunong, pwede siyang pagkatiwalaan. This is not just a talk, but a covenant they made in the front of God, di pwedeng sirain. Ito yung kay David, no? Isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Sinong nagsumpa nito? Si Jonathan. Ang taong meron. Ang taong mayaman. Isinumpa niya kay David, David, magiging magkaibigan tayo habang tayo ay nabubuhay. Kita niyo? And the proof of their friendship, binigay ni Jonathan kung ano man yung meron siya personal kay David. Okay, a person of loyalty is, he is willing to lay down his life to you. Pag sinabi kasi na magiging magkaibigan tayo habang buhay, I will share my life, I will lay down my life for you. Sabi sa John 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa sa taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ito yung kailangan meron tayo sa church. Ito yung dapat i-practice natin sa church. Hindi tayo namimili ng mga kaibigan natin dito sa church, kundi ang bawat isa dapat ituring natin na kaibigan po natin. Alam niyo kung bakit napupulaan ng sangkakristyanuhan? Hindi lang po yung church natin, kundi ang buong sangkakristyanuhan. Kasi mismong mga magkakapatid kay Kristo nagtatrayduran. Mismo mga kapatid kay Kristo ay chinichismis ang kanyang kapwa. Huwag tayong ganun. We need to protect. Sabihin nyo nga, we need to protect. Okay? Ang pangako nila sa isa't isa di pwedeng sirain kasi nga kaharap nila ang Panginoon. May takot sila pareho sa Diyos. Alam niyo, ang pagiging mabuting kaibigan, may takot dapat sa Diyos. Kasi natatakot ka. Okay? Nagkakaroon ka ng takot kasi baka magawa mo yung mali doon sa kapwa mo. So, ibig sabihin, pumapasok man yung negatibo sa isip mo, I will still pledge, I will still promise my loyalty to you. Mahal kita, hindi kita ipapahamak. Kapatid kita kay Kristo, hindi kita ibebenta. Ganun po dapat meron po tayo. He can cover you with His love than to strips you out. Kasi ganito mga kapatid, Sabi sa Bible,
love covers all sins. Yung pag-ibig daw, tinatakpan nito lahat ng kasalanan. Ano ibig sabihin? Kinukonsinte yung makasalanan? Hindi. Kilala niyo po si Kilala niyo si Noah? Kilala niyo si Noah? Siya po yung kinain ng... Hindi, si Jonah po yung kinain. Si Noah po yung... Alin? Gumawa ng malaking arka. Ano ba? Okay? Yung ark. Okay? Anong ginawa ni Anong ginawa ni Jonah? Ni Noah? Gumawa ng malaking ark. Tapos nung humupa na yung baha sa buong mundo, naglasing si Noah. Naglasing siya. O nalasing. Either way. Pinabayaan niyang malasing siya doon, so naglasing. Nakahubad po siya, hubot-hubad. Alam niyo ginawa ng isang anak? Chinismis sa kapatid. Uy, si tatay. Hubot-hubad. Nandun, lasing. Alam mo ginawa ng magkapatid na sinabihan? Hindi sinabi doon sa nanay nila, Nay, hubad yung tatay, yung asawa mo. Hindi. Ang ginawa niya, yung magkapatid, kumuha sila ng kumot. Lumapit sila unti-unti kay Noah. Hindi nila tiningnan si Noah. Okay? Ang ginawa nila, kinover si Noah sa kanyang kahihiyan. Alam niyo, dapat ganun tayo sa church. Kino-cover natin ang kahihiyan ng ating mga kapatid. Itong problema rin minsan. Nakarinig ka lang ng masamang balita sa kapatiran mo, chinichismis mo agad. Nakita mo yung magka-member sa church, yung dalawang kabataan, magka-holding hands, magjowa naman talaga. Tapos ang chismis mo, si buntis na daw. Yung problema natin minsan Ang tindi natin gumawa ng kwento. Inilalabas natin yung kasalanan na hindi naman nila ginawa. Diba? At kung merong kahihiyan ng ating mga kapatid kay Kristo, hindi natin sila kinukonsinte sa kanilang mga kasalanan. Sinasabihan natin sila na mali ang kanilang ginagawa, nagkasala sila sa Panginoon, pero dahil alam mo yon, hindi mo ida-down itong mga kapatid mo kay Kristo, kayo na lang ang nagkakaintindihan. You pray for him, you pray for her, you continue to tell her or him na mali yung kanyang ginagawa, pero hindi mo siya pinagtataksilan o hindi mo siya tinatraidor sa ibang tao. Nagagets mo ba natin mga kapatid? Si Jonathan, grabe yung pagmamahal niya kay David. Galit na si sa kanya Galit na si Saul, yung tatay niya, kay Jonathan. Kay David. Pero alam niyo yung ginagawa ni Jonathan, lagi sinasabihan, wina-warningan po si Laging wina-warningan si David, ni Jonathan. A person who can promise his loyalty is honest. Okay? 19 verse 1 po ng 1 Samuel, Sister Lynn. Makilagay nga po. Tingnan niyo po. Minsan, samahan niyo po ulit ako mga kapatid. Minsan, nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. So kapag alam niyo may mga masasamang pwede mangyari sa kapatiran natin, kailangan po natin silang sabihan, maging honest po tayo sa kanila. Hindi natin sila bobolahin. Amen? Amen po ba? He gives warning. No? Binibigay niya yung warning sa kanyang kaibigan. Tingnan niya si Jonathan. Si Jonathan was the king's son. Okay? Pag namatay si King Saul, dapat siya po yung papalit. Pero, ang ginawa ni Jonathan kay David, ibinigay niya yung kanyang coat. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pagbibigay ng balabal? Ang ibig sabihin po ng pagbibigay ng balabal ni Jonathan kay David, David, ako ang anak ng hari na panganay.
pero dapat ako magiging hari, pero ibinibigay ko sa iyo yung quote ng pagiging hari. Kita niyo mga kapatid? At sabi dito, this showed that David would become king instead of Jonathan. And Jonathan was not jealous of David. Hindi siya nainggit, hindi siya nagsaselos, but rather nakita niya yung husay ni David, nakita niya yung pagmamahal ni David. David, eto na yung aking balaban. He even gave David his armor. Okay? Ibig sabihin, David, yung aking pandigma, sa iyo na. Okay? But he believed that David's life was more important than his was. Ang ibig sabihin mga kapatid, David, mas mahalaga ngayon yung buhay mo kaysa sa buhay ko. Alam niyo ibig sabihin po nun mga kapatid? Yun di sinasabi ni sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma. Huwag niyong ituring na mas mahalaga kayo kaysa sa iba, kundi ituring niyo na mas mahalaga sila kaysa sa inyo. This is how we protect. This is how we become loyal sa ating mga kapatid kay Kristo. And lastly, a person who loves to see you succeed. Verse 5, tingnan ninyo. Samahan niyo po ako. Patapos na po ako. Lapit ang bumaba. Okay. Makibasa. Nagtatagumpay si David kahit sa ang labanan. Siya'y padala ni Saul. Kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkatas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal ng palasyo. So, a person na pwede mong pagkatiwalaan is a person who loves to see you succeed. He is involved in your battles. Ibig sabihin, sa mga digmaan, kasama mo ako. Hindi kita iiwan. Mga kapatid, let me tell you honestly, I need people sa church na ito na pinaglilingkuran ko na hindi naman ako taga rito, tinawag lang naman ako sa bundok ng pila. Na mag-isa, ngayon may kasangga na yung aking asawa na hinugot sa tribo ng Bagong Baryo, Caloocan. We need someone na mag-i-involve sa battle. Hindi yung kami ang inyong didigmain. Hindi yung kami yung inyong iiwan. Kailangan natin, kasi tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon sa church na ito, kailangan natin magsama-sama at involve ang ating mga sarili sa pakikidigma, hindi laban sa mga tao, kundi laban sa diablo. Amen. Sabihin sa katabi mo, kapatid, huwag kang sensitive. Di ka lang makakamayan, ayaw mo na mag-church. Tinamaan ka lang ng message si Pastor, ayaw mo na mag-church. Hindi ka lang naisama sa banda, di ka na mag-church. Nadisiplina ka lang ni Pastor, di ka na mag-church. Sumama ka sa labanan kahit tagadala ka lang ng tubig. Amen. Sumama ka sa digmaan kahit tagadala ka lang ng panangga. Amen. Sumama ka sa digmaan kahit tagapunas ka lang ng gulong. Amen. Hindi ito tungkol sa entitlement. Ito ay tungkol sa paglilingkod natin sa Diyos. Grabe si Jonathan. David, mahal kita. Sasama ako sa lahat ng labanan mo. Di kita pababayaan. Kung hindi mo man ako makasama, hindi nangangahulugan, ayoko sa'yo. Pero hindi, as much as I can, kung anuman digmaan meron ka, kasama mo ako sa digmaan na yan. Diba? Imagine ninyo kung si Bonifacio, sabi niya doon sa mga kasama niya, nagpilas ng sedula. Saan ba yan? Sa Balintawak ba yan? Sigaw sa Balintawak. Ang sabi ni Sabi ni Andres Bonifacio, sugod mga! Wala naman kayo ka-energy. Kanina pa ako sumisigaw dito, naubusan na nga ng battery tong mic. Tapos, mga kapatid. Ang sabi ni Andres Bonifacio, sugod mga! Ay, nako. Ulit, sugod mga! Ayan. Pero paano kung sinabi ng mga kapatid? Sugod mga kapatid, sabi ng mga kapatid kayo, sige, ikaw na lang. Mainit, mausok, nakakatakot. Hindi kami sanay ng Espanyol. Ayaw namin makipagbarilan sa hindi namin kalengguwahe.
Diba? 20 verse 34, ang sabi po dyan, doon pa rin sa Samuel. Tingnan ninyo mga kapatid. Galit na umalis si Jonathan. Hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob sa ginawang paghamak ni Saul kay David. Teka, sino ba si Saul? Tatay ni? Nakita niyo po yung Nakita niyo po yung pagmamahal ni Jonathan kay David? Kasi sabi sa verse 33, ito po yung sabi sa verse 33 eh. Makibalik nga po, Sister Lynn. Doon pa rin po, Sister Lynn. Bakit siya nagalit, Pastor? Ito yung sabi sa verse 33. Kaya mo yan, Sister Lynn. Uy, nag-English. But Saul hurled his spear at him to kill him. Then Jonathan knew that his father intended to kill David. Sa madaling salita, si Jonathan sinibat ng tatay niya. Kasi gusto nga ni Saul na patayin si David. Tapos si Jonathan, umalis na lang. Sinibat ganun, no? Tapos umalis na lang si Jonathan. Wala ka dyan. Tapos pumunta siya kay David. Sinabi ni Jonathan, David, papatayin ka ng tatay ko. Nakita niyo po yan? David, ikaw yung magiging king, hindi ako. I want to see you succeed. Kita niyo? Mga kapatid, pag ang gusto ng Panginoon mag-success or mag-succeed, yung katabi mo, tinan mo yung katabi mo, kung gusto ng katabi mo na maging success, kung gusto ng Diyos na maging successful ang katabi mo, poprotektahan mo yan. Amen. Amen po ba? Oh. Then he is afraid to see you destroyed. Ayaw niya na makita ka, verse 20, verse 9. Ayaw niya na makita kang mawasak. Huwag sana tayo mga kapatid, maging dahilan ng pagwasak natin mga kapatid. Alam niyo kung bakit nawawasak mga kapatid natin kay Kristo? Kinukonsinti natin sila sa kanilang mga kasalanan. Yung mga dapat sinasabi natin sa kanila na mali, hindi natin sinasabi na mali. Minsan sinasabihan pa natin, lalo yung mga anak natin, di ba? Alam niyo yung mga anak ninyo, pag hindi nyo dinidisiplina, bata pa lang, gusto nyo silang mapahamak. Okay? Sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari yon. Sabihin mo kung may masamang balak sa'yo, ang aking kamay. Yung assurance. Ayaw ko, David, na mawasa ka. Kaya kung sasabihin ng tatay ko, sasabihin ko sa'yo. Ayaw kong mamatay ka kasi ikaw ang magiging king. He is not jealous. He is not envy. 20 verse 42. Pagkaraan ng ilang sandali, samahan niyo po ako bago pa kayo matulog. 1, 2, 3. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa, pati ang ating mga susunod na salinlahi magpakailanman. At naghiwalay silang dalawa, umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. Bakit sila naghiwalay? Kasi papatayin na nga po ni King Saul si David. Pero pinotektahan ni Jonathan si David, wala man lang bahid ng inggit. Dapat ganun tayo. Taga-cheer. Yeah, come on! Nadapa. Bangon! Hindi yung nadapa, buti nga sa'yo. Diba? Hindi bang, ganyan ka kasi, buti na lang, pa-epal ka eh. Saan ganun tayo? Hindi. Matuwa tayo sa success ng ating mga kapatid. Okay? Kung may pangarap yung kapatid natin, sige go, as long as hindi ito papunta sa kamatayan. Pagka sinabi ng kapatid mo, nangangarap ako maging drug dealer. Tapos susuportahan mo, huwag ganun, sabihin mo yung mali niya. No? O kaya may mga kapatiran ka, sabihin ng kapatiran sa'yo, no? Pangarap ko, makuha yung asawa ng pastor. Asawa na nga ng pastor, kukuhanin mo pa. Di ba? Naalala ko mga nagtatanungan, sino gusto magkaroon ng asawang pastor's wife? Asawa na nga ng pastor eh. Kukuhanin mo pa. No, you should not be jealous. Ano man ang attainment, ano man achievement ng mga kapatiran natin kay Kristo, sasamahan natin sila sa celebration. Amen? At kapag sila na down, sasamahan natin sila para makatayo po sila. Amen po. So, jealousy is a destructive force. Tandaan po natin yan. Kapag kinain na po tayo ng ating inggit, mawawasak po tayo
So it's very rare na makahanap ka ng taong katulad ni Jonathan, pero hindi imposible. Actually, mas higit pa. Kung ang bawat miyembro ng church po na ito at ang bawat churches sa iba't ibang mga lugar katulad ni Jonathan, makita po natin mapapaagang pagdating ng Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, kung gusto ninyo na dumating agad si Jesus sa kanyang pangalawang pagbabalik, ipangaral ninyo ang kanyang mga salita. Kaya lang natatakot tayo mangaral kasi hindi natin makita yung loyalty ng mga kapatid kay Kristo. Pero once we become loyal sa isa't isa, minamahal natin ang isa't isa, hindi natin kinukonsinti sa kasalanan, pero inaangat natin ang pagkatao nila, then we will see, mas mapapaaga ang pagdating ng ating Panginoon. Okay? Very rare na makakita po tayo ng Jonathan, pero hindi imposible. Okay? Lalo na, Sister, maki-flash nga po yung sabi ko. Nag-chat ako sa'yo kanina. Yung picture lang muna. Bakit hindi imposible? Kasi merong ano po yan? Picture of somehow an illustration ng ginawa sa ating Panginoong Yesus. Basahin ko lang po sa inyo ito. In 1986, the American Medical Association published an article titled The Physical Death of Jesus Christ. So, dinidetail po dito yung entire process of Jesus' trial to His death on the cross. Sa Luke 22, before Jesus' arrest, nasusulat dito na matindi yung kanyang distress, matindi yung kanyang stress. Hanggang magpawis na nga po siya ng dugo. Ang tawag po dito, hematidrosis, no? Hematidrosis. Dahil nga po sa sobrang stress sa buhay. At nung panahon na yon, yung crucifixion was considered the worst death for the worst of criminals. But this is not all Jesus faced. He endured weeping to severe that it tore the flesh. Yan po yung nakikita ninyo. No? Hindi lang po siya pinako sa krus, pero bago siya ipako sa krus, pinaghahampas po siya, pinagpapalo po siya. Okay? Tore the flesh from his body. He was beaten so horrific that his face was torn. No? Pati mukha niya. His bird, no? Rip. Ibig sabihin, yung balbas niya, hinihila, pati yung laman, yung balat, yung laman, nasa sama. Okay? Sabi dito, a crown of thorns, 2 to 3 inches long, cut deeply into his scalp. So, inilagay sa ulo niya, 2 to 3 inches. The leather whip used to flog him had tiny iron balls and sharp bones. So, yung pinanghampas po sa kanya, may maliliit na metal po yun, iron balls, tapos merong sharp na mga buto. So, ibig sabihin yung pinapanghampas sa kanya, kaya nawawasak po yung laman niya. So the ball caused internal injuries while the sharp bones rip open his flesh. His skeletal muscles, veins, and bowels were exposed. So lahat lumabas na sa kanya, causing the major blood loss. Most men do not survive this kind of torture. After Jesus was severely flogged, he was forced to carry his own cross while people mock and spat on him. Yan yung sample ng picture. Kaya nagagalit yung mga Jewish. Bakit ganyan ka-brutal? Ganyan naman talaga ka-brutal ang ginawa kay Jesus eh. No? Crucifixion was process meant to still excruciation pain, creating a slow agonizing death. Nails as long as 8 inches were driven to Jesus' wrists and feet. The Roman soldiers knew the tendons in the wrists would tear and break, forcing Jesus to use his back muscles to support himself. To breathe, imagine the struggle, the pain, the courage Jesus endured in reality for 3 hours. For 3 hours, yan yung nangyari. So, pinapakita po ng Gospel of John kung paano po din siya pinahirapan. Why? Kasi ang turing po niya sa atin, kaibigan. This is the good news. Siya na lang yung makalasap ng lahat ng galit ng Ama sa langit. Lahat ng poot ng Ama sa langit kaysa tayo yung magdanas nun kasi hindi natin kakayanin. Imagine ninyo, for 3 hours, yan yung katawan ni Jesus Christ. Yung likod niya nakasandal sa krus at pagkatapos 8 inches na nails nakatusok sa kanyang mga wrist, sa kanyang mga kamay.
At pagkatapos, nag-aagaw hinga siya. Yun po yung mahirap po doon. Hindi naman yung napako yung masakit doon eh. Nakita ninyo sa Pampanga, dami nagpapapako sa krus. Tama po ba? Mga 5 inches siguro. Pero yung pinako kay Jesus, hindi po yan ibinabad sa alcohol. Hindi sinasabi ng mga nagpako sa kanya, babad natin sa alcohol, baka ma-infect si Jesus. No. No. Makapal na pako na bumaon. Alam niyo ang iniisip niya? Tayo, ng mga kaibigan niya. Di bali na siya na lang ang mag-alay ng kanyang buhay kaysa mapahamak tayo. Magsitayo po tayong lahat. Alam niyo mga kapatid, we can count on Jesus. We can count on Jesus. At sana mga kapatid, pwede rin tayong asahan ng mga kapatid natin kay Kristo. Kasi pare-pareho lang naman tayo na iniligtas ng ating Panginoon eh. Pare-pareho lang naman din tayo na inalis ng Panginoon mula sa kasalanan. Pare-pareho lang naman tayo na iniligtas ng Panginoon. Bakit hindi natin kaya magmahalan sa isa't isa? Bakit hindi natin ialay din yung buhay natin para sa ating mga kapatid kay Kristo? John 3:16, anong sabi? Sir, maki-flash mamaya anong 1 John 3:16. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Pero sabi sa 1 John 3:16, maki-flash po, Sister Lynn. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Nakita niyo? We are accountable for one another. Dapat mahalin po natin. Magmalasakit po tayo sa isa't isa. Kung nakagawa man tayo ng kasalanan sa ating kapatid, now is the right time to ask for forgiveness. Now is the right time to tell her, I'm sorry. Now is the right time to forgive. Now is the right time to love one another. Dahil ito po ang gusto po ng Panginoon, na makita niya pagdating niya sa kanyang muling pagbabalik. Hindi yung nagpapagalingan, nagpapataasan ng ere, nagyayabangan. Hindi po ganun. Ang gusto niyang makita, nagbibigay, Wow! Sana mga kapatid, hindi lang tayo magkakapatid dito sa church. Magkakaibigan din sana tayo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, you can count on me. Kagaya ni Jesus Christ, pwede natin siyang asahan. Sana tayo, pwede rin tayong asahan. Let's pray. Father in heaven, thank you very much po sa mga aral mo na ito. Thank you, Lord, may Jonathan, Panginoon, si David. And I pray, Lord, sana meron din po kaming Jonathan sa buhay. At higit sa lahat, Lord, sana maging Jonathan po kami para sa aming mga kaibigan. Ang sarap lang, Lord. Sabi mo, mas mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. We pray, Lord, na touch mo po yung heart namin. Any envy sa puso namin, in Jesus' name, winawaksin na po namin ito. Yung hurt feelings, Panginoon, at patuloy naman sinasakyan ng Diablo, in Jesus' name, inaalis na po namin ito sa puso po namin. Lord, alam po namin na may mga pains din sometimes na nakukos yung mga kapatid namin sa bawat isa po sa amin. But then Lord, kami nga po sa iyo. Napakaraming beses ka na naming sinaktan. Pero ni minsan, hindi mo inisip ang aming kapahamakan. Pagkos patuloy mo kaming pinapatawad, patuloy mo kaming dinidisiplina, patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo na pinapalago ang aming mga buhay, patuloy mo inaahon ang aming mga sarili mula sa pagkakasadlak, sa putikan, na kung saan, Panginoon, nagpahirap sa amin na mahabang panahon. Kahit nagkasala kami, Panginoon, mas inisip mo, mas pinakita mo kung gaano mo kami kamahal. Lord, I pray for this church. Di naman po kami laging mananatili sa sanlibutan po na ito. Mamamatay din po kami. Pero Lord, sana bago ka man lang dumating o bago man lang kami mamatay, makita mo sa amin na tunay kami nagmamalasakit, nagmamahal. Lord,
ma-imagine namin yung ginawa ni Jonathan, yung dapat ako yun eh. Pero, yung ginawa ni Jonathan, David, ito yung aking balabal. Pinapakita ko sa iyo na hindi ako, kundi ikaw ang magiging hari. Panginoon, maging mapagparaya, maging masaya kami, Panginoon, sa kaligayahan ng aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung naging mainggiting kami. Patawarin mo kami kung nagtanim kami ng sama ng loob. Lord, this church should be a place na safe para sa lahat, Panginoon. Na maisip ng mga tao na kapag nandito, mararamdaman namin na protektado kami sapagkat lahat ng mga nandito talagang may takot at pagmamahal sa iyo. Na nagmamahal sa iyo at nagmamahal din po sa kapwa. Lord, thank you po. Thank you. Kasi talagang inisip mo kami bago pa nilikhan sa libutan na ito. And thank you, Lord, for the trials na meron kami. Thank you for the people na honestly, brutally honest, nasabihan kami ng mga mali po namin. Kasi ito po ay sa ikaliligtas din po ng bawat isa po sa amin. Salamat sa mga taong nagpapaalala sa amin pag mali na ang aming mga ginagawa at sinasabi sa amin mali yung ginagawa namin kasi alam namin hindi kami mapapahamak. Salamat sa mga magulang namin na hindi lang kami tinuring ng mga anak, kundi tinuring din kaming kaibigan. Salamat sa aming asawa na patuloy din nagmamahal sa amin despite of mga kapintasan namin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, maraming salamat sa iyo. Kasi inibig mo kami ng wagas. Kasi kaibigan pa rin ang turing mo sa amin. Kahit pa ulit kami nakagagawa ng mali at nagkakasala sa iyo. Pero Lord, tulungan mo kaming makapamuhay sa kabanalan, hindi sa kamalian at pagkakasala. Ikaw ang aming kaibigan, kaya naman makakaasa kami, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Gawin mo rin kami ng mga Jonathan para sa mga miyembro sa church po na ito. Hindi namin ipipilit ang aming mga sarili, kundi kami ang magtitindig, Panginoon. Kami ang titindig para ang pagmamahal na meron ka sa amin ay ipadama din po namin sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo po sa amin. Sa mga pagsubok na kami po ay nagtagumpay, alam po namin na hindi mo kami iniwan. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat lingkod mo sa church po na ito. At nawa, kung kami man, Panginoon, ay nagkasala sa isa't isa, matuto kaming humingi ng tawad at magpatawad kasi ito ang gusto mong makita po sa amin. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.